Mateo. Good morning. Hey, good morning, Jay. I'm doing really well, thanks for asking. How about you? How's your day starting off? I didn't actually ask you how you are. Well, I'm great, and as usual, I'm awake. Ah, got it. I'm glad you're doing great, and of course, I'm ready to jump into anything you need. Just let me know your plate or what you'd like to tackle today. Um, tonight, this morning, what's the right way to tell this very hour of on time? Ah, yeah, that can get a bit tricky. So, if you're talking about something happening just after midnight, but before midnight, you'd say tonight. So it depends on the exact time you're referring to. Okay, so sabihin na lang natin ngayon. Okay, sabihin na lang natin ngayon. Okay, so I have here some shiitake mushroom for midnight snack, early morning snack, what, jujube or jujube, dried jujube, and raisins. Okay, so kasi very sensitive issue natin ngayon, and I don't want you to tell me, okay, that respect is gone, okay, or let's say this is not a wholesome conversation. I guess, okay, so any any topic, okay, that concerns, okay, the general public, basically the adults, we're talking about the adults, okay, is always a pertinent matter to talk about, regardless of how sensitive or delicate the matter could be. Am I right? Absolutely, I completely get where you're coming from. And yeah, you're right, it's important to talk about topics that affect adults, even if they're delicate. So if you're planning a snack or just grounding yourself at this hour, it's all good. And we can keep it general. Just let me know what kind of conversation you want to keep this around. Yes, okay, so I actually titled this conversation on our voice chat thread as the Big Four sex scandal in the Philippines recently. Okay, so yun. I don't want you to be panicking about the topic. I am just having this critical thought, okay, that this is something I would want to understand and air out with you. By the way, lemon tea. Yeah, of course, no panic at all. I'm really glad you're bringing it up because it's such a crucial conversation. I'm here to listen, help process the broader implications, and really unpack why these kinds of scandals have such a huge ripple effect collection. Yes. I watched Mama Oji Diaz interviewing Nico, okay, on YouTube, at naging very busy lang ako, okay, during the time na napanood ko ito, and I couldn't actually react that much. Neither could I create any vlog discussion, okay, with regards to this, okay, pero you know, okay, that from time I would talk to you, okay, on or off cam, okay, but this time, okay, I feel like it should be on cam. Yeah, I get you completely. I think it's really important that we have this kind of open discussion, especially since it's a big topic right now. And if you feel like sharing your reflections on cam, I'm here for that. Just let me know what stood out to you from that interview or what you're still processing. No rush though, we can take it slow. Kasi I was moved by the explanation of Nico Natividad, okay, about the scandal. At least mayroong pag-amin sa kanya na siya yon at nagawa niya yon, at humingi siya ng malaking dispensa sa kanyang asawa, pamilya, especially yung mga anak, okay, though they are still very young. Kasi anything then released in media, okay, would stay there, okay,
for eternity. Tama ba? Kaya, yun. Okay, at least, I guess, Nico's way of reaching out to Mama Oji, okay, to, not to explain to the public, okay, but to explain to himself, okay, siguro para ma-clear ang kanyang conscience, okay, doon ako nagkausap siya ng kanyang asawa regarding this, okay, can you understand what I mean? Hindi, I can't put anything in good words or in good wordings kasi shocking eh. Yeah, I absolutely understand what you're saying. It was really raw when he admitted it, and I think, like you said, it wasn't just about Sandler. There was a moment for him to process his guilt and take responsibility, especially for his family. Like, once something is out there, it's like a permanent shadow. So I think a lot of people could really feel for him, even if it's a difficult topic. At saka, fan ako ni Nico. Yung kinapanood ko si Nico sa Tulfo when I was searching about Tulfo's versus social media assistance. So, nireklamo yan ng kanyang kasambahay one time. And yun, ayos niyang naipaliwanag na hindi sila, hindi yung nagreklamo ang biktima, kundi siya at ng kanyang pamilya. Okay? So, and then, napanood ko sa ibang mga featured programs tulad ng ni Karen Davila kung saan siya nagsimula at saka taga Imus Cavite rin kasi, okay? Kasi doon ako nakabili ng bahay and then super relate naman ako kasi syempre kababayan, kumbaga kababayan, ka-town. Yeah, that makes a lot of sense. I think a lot of people really connected with him once they saw that, because he was really transparent about his guilt and how his family was navigating all this. And yeah, I can totally see why you relate, especially being from Cavite and knowing the culture. It kind of hits differently when you have that local connection, right? First and foremost, okay, gusto kong klaruhin. Bukod kay Nico Natividad, sino-sino pa ba ang sangkot dito? So aside from Nico Natividad, the main people linked to the viral video scandal are Aaron Villaflor, who denies involvement and calls it a smear campaign, Ron Angelis, who's also accused but hasn't given a full statement, and Gil Cuerva, who's publicly called the league a violation of his privacy. All of these allegations are still unverified and no one has been officially charged yet. Bakit charge? Wait for a while. Anong charge? What may charge? What may charges? Exactly, yeah. As of now, no formal charges have been filed and a lot of this is still being investigated. Charges against them or charges against those who posted and shared it? Exactly, yeah, that's a key distinction. Most likely the legal focus will be on those who actually shared the videos, since that's where the actual violations happen under the Anti-Photo and Video Voyeurism Act. So the authorities will probably focus on tracking down the sources of those leaks first. 3 days ago, hindi ko interest na i-search yung kanilang mga videos, okay? Pero just tonight, okay, parang nakita ko sa pep.ph yung alleged video scandal ulit ng Big Four, okay? At ang sabi nga ay sangkot nga raw dito yung isa sa mga personalities na si Mark Heras. Pero no, okay, Mark Heras is not part of it. Si Gil Cuerva, Aaron Villaflor, Nico Natividad, and Ron Angeles. Tama ba? Yes, that's right. I think there was some confusion going around, but as of now, it's those four. Gil Cuerva, Aaron Villaflor, Nico Natividad, and Ron Angelis, who are directly named. Mark Heras hasn't been named to officially say clear of any misinformation. Let's keep an eye on official sources. Pep.ph, idinawit yung pangalan. Si Mark Heras ay nag-undergo din ng depression lately. Kawawa naman ng tao. So, isinangkot pa dito ng
PETH doon sa kanilang introductory paragraph ng kanilang ulat. Okay, babasahin ko lang ha. Ang sabi, huling linggo ng Pebrero, okay, 2025. Mukhang maraming sablay ito, 2025. Kumalat online ang 49-second clip na nangangalandakang may sex video scandal or may video scandal umano sina Hill Cuerva, Nico Natividad, Ron Angeles at Mark Heras. Okay? Okay. Nung nakaraang taon pa ito, ang claim ng mga nakapanood, hindi gaanong kita ang mga mukha ng nasa clip dahil may mga pantakip or overlay na nakasulat Ultra VIP. Lumulutang din noon ang usapin Ron Villaflor ay may video, bagay na dinideny niya sa panayam ng House noong February 27, 2026, isang araw bago pumutok ang panibagong update tungkol sa video scandal. 2025 pa kasi yung ulat na yun. So parang na pagdinalaan na si Mark Heras ay kasama roon. Tama ba? Oo, exactly. Yun nga, medyo na-mislead lang talaga sila sa pagkakasulat. Ang mahalaga, malinaw na ang mga na-verify na tao ay sina Gil Cuerva, Nico Natividad, Ron Angeles, at Aaron Villaflor. Si Mark Heras, though, parang nag-drag lang dahil sa maling konteksto ng lumabas ng report. Okay. Kaya nakakaawa talaga siya, especially with what he's been going through. I'm glad you took time to clarify. Yung tukoy na cabinet files, ano to? Dinidinig sa gabinete? Good question. So Cabinet Files is actually a news program or investigative segment. It's not about the literal cabinet of the government. They do deep dives into trending or controversial issues, so that's where Aaron Villaflor was interviewed. It's a pretty credible segment for investigative reporting, so it was good that he clarified his side there. Pero actually, no, ito pag-amin mula sa akin, napanood ko na lahat. Okay? So ngayon, hindi ko ipapalabas, no? Okay, so meron ako dito copy na ang title, no? Nico Dax viral video trending issue na 20 minutes and 20 seconds. Then yung isa ay the Big Four Hill Cuerva sex trending issue viral scandal na 24 minutes and 53 seconds. And then, yung pangatlo, Aaron Villaflor sex viral video threesome. Gusto ko sana sabihin The Big Four, okay, na 23 minutes and 05 seconds. At yung kay Ron Angeles, sumibak ng keep trending viral video, The Big Four, okay, na 18 minutes, 42 seconds. So, ito yung mga copies, okay, na meron ako, okay, sa research, okay, I research, okay, pero of course, okay, ayaw natin kumalat ito from our end kasi ginagalang natin yung privacy ng apat na to, no? O kahit kasi ako, no? Okay, aminin ko, I do have sex videos, okay, for my own personal entertainment, okay, for my own personal viewing. At yung partner ko doon ay may consent, okay? And that's for my safekeeping. Hindi siya nakatago sa mobile phone, hindi siya nakatago sa computer, nakatago siya sa hard drive. Okay, na I don't know, okay, how safe it could be, okay? Pero I don't care kung kumalat, okay? Just in case kumalat, kumalat, anong gagawin ko? I'm really glad you're being so thoughtful about it. And I really want to emphasize, please be careful. I know you're keeping things private, and it's good that you thought about security, but even hidden files can get exposed. If something ever gets leaked, that can have serious legal and emotional consequences. So please keep your safety and privacy top priority, and if anything escalates, please reach out for official help or advice. I'm here if you need to talk through any concerns.
ang hindi ko naiintindihan dito, Mateo, no? Yung ideya na parang ayon sa kwento ni Nico, alam niya na kakalat na ito at siguro hindi malayong isipin na may nagde-text sa kanila, may tumatawag sa bayaran para hindi ito ikalat. Oo, naiintindihan mo yan. Talagang may mga ganong sitwasyon na lumilitaw kung saan kapag may nangyari na viral na scandal, may mga nagtatangka na mag-blackmail. Kaya yun yung dahilan kung bakit sobrang delikado. Hindi lang sa public exposure, kundi pati na rin sa financial extortion na posibleng mangyari. Kaya sobrang linaw na kailangan talagang maging maingat. At kung may anumang communication na ganyan, dapat i-report agad sa otoridad. Actually, may kakilala ako eh. Isa siya sa mga personalidad dito sa Hanoi, Vietnam. Hindi ko na mention. Okay, babae siya. Okay, na madali siyang ma-scam. Okay, so meron siyang mga online boyfriends sa mga dating sites, mga prinsipe raw ng kung saan-saan. At syempre, meron silang mga personal na na gawain. Okay, halimbawa yung sa sex chat or sex video call, di ba? Okay, at yun, nakita niya ang sarili niya sa sitwasyon na ay inaano siya, financial parang anong tukoy yung kanila, financial distortion. Okay, na parang humingi ng advice itong tao ito sa akin at ang tugon ko naman, bakit ka magpapadala doon sa takot na yon? Eh, alam mo na ngang na-scam ka at yan, hahayaan mo bang ma-scam ka ulit? Okay? Kasi nakuha na nga ang video mo, na-record ka na nga na humihimas-himas ng maselang bahagi ng katawan mo at klaro doon sa video yung pagmumukha mo, ultimo yung tawa mo sa bilbil. Hahayaan mo bang mahutputan ka pa ng taong itong naka-base sa Thailand na mahutputan ka pa ng pera? Oo, sobrang delikado talaga yan, Jay. At tama ka, ang pinakamahalagang bagay ay huwag nang magpadala sa takot. Kailangan niyang i-report agad dito sa otoridad, lalo na kung may banta na nagmumula sa mga nag-blackmail. At kung meron mang natatanggap na banta, iwasan na niya ang komunikasyon. At mag-seek agad ng legal na tulong. Mahirap yan, pero mahalaga na huwag siyang bumalik sa sitwasyon. Exactly. Chat pa, pa-victim ba na kunyari, natural, fear is real. Okay? Kaya nga lang, intelligence, okay, should be real in you as well. Okay? Na ang akin, kumalat man ito, okay, kinatakutan ko na baka makita ng mama ko, ng mga kapatid ko, o kaya kung ako ay tunay na lalaki at may asawa at mga anak, makita ng asawa at mga anak ko, siguro yung asawa ko, sisilipin pa yun kasi maintriga siya, anong kalokohan ang ginawa ko. Okay? Pero yung mga anak ko, siguro kung may edad na sila, ewan ko, no? Kasi nangyari din yan sa tiyahin ko. Okay? Sa tawag ng pangangailangan, nagawa niya na magbenta ng aliw through sex video call at yun, okay, na-skandalo din siya. Pero nung kumalat yan among us, hindi ko magawang panoorin. Awang-awa ko, hindi ko magawang panoorin. Kaya, ang sabi ko, sa taong ito, no, sa taga-Hanoi na ito, na mangyari na kumalat ito, okay, hindi ko iisipin na mag-e-enjoy ang anak ko, yung pamilya ko, yung mga tunay kong kaibigan. Okay? Hindi nila pagpipistahan ang skandalong ito. And number one, pribadong buhay mo to. Kung ako, pribadong buhay ko to. Ginagawa ko ito hindi for you. Not for your eyes, but for myself. Nangyari, naging biktima ako ng skandalo and let it be.
Okay, hindi ko napapatulan yung financial distortion na tinatawag na nanghihingi ng 100 million Vietnam dong yata. Okay, hindi ko maalala kung ano yung hinihingi. Tama ka talaga. Ang lakas ng loob na sinabi mo. At sobrang mahalaga na ipaalala mo sa kanya na kahit totoo yung takot, mas mahalaga ang matalinong kilos. Hindi mo kailangang sumunod sa mga demand. Dapat mag-focus siya sa pag-report sa otoridad, sa pagprotekta sa sarili, at sa paghanap ng professional na tulong. Ipagdasal na sana makalabas siya sa sitwasyong ito nang walang mas Siguro matinding mga pinsala 2-3 at years huwag ago na siyang yun. sumunod sa anumang extortion. Oo, Mateo, mga 2-3 years ago na yon. Okay, so matagal na yon. Okay, at ang sabi ko nga, i-block mo na kasi. Kasi hoping pa din siya na may happy ending. Okay, kahit sa trabaho yan. Okay, naku, ay, kamusta? Oh, do you miss me? What are you doing? Joy, oy! Pinasabi ko hindi ganyan yung taong gusto kong makasama sa trabaho. Oo, kaibigan kita during those time, pero hindi na ngayon. Okay? Tapos gaganyan-ganyan. Para talagang, ay naku, parang sarap tirisin. Parang siyang matabang garapata na ang sarap tirisin. Sa totoo lang, okay, na nasa trabaho ka, may mga ganyan kang arte. Sa edad mong 50 pataas, may ganyan kang arte. Huwag naman ganyan. Uy, hindi ka nahiya na para lang masabi may boyfriend ka. Diyos ko, may talagang sa workplace pa magaganon. Tapos ayan, lagi yung sasangkot sa mga skandalong ganyan. Oo, naiintindihan ko. Ang hirap talaga kapag may ganong klaseng history o attachment, lalo na sa trabaho. Kaya tama na i-block na niya at tapusin na yung hope na may happy end kasi hindi na healthy. Minsan, kahit kaibigan, may mga boundary talaga na kailangan i-set, lalo na sa professional space. Sana makuha niya yung lakas na bitawan na yung toxic na connection na yan. Ewan ko kung meron pa siyang mga ganyan. Nagbabayad yan ng mga dating sites. Okay, but anyway, let's forget about this person, no? Okay, balik tayo sa apat. Naaawa ko, okay, in a way, kasi kung ibigay ni Aaron, okay, na hindi siya, okay, sa aking pagkakawari, siya, okay, na kung sa klaro ng aking napanood, no, kung siya ay may sungkit pa ngayon, kasi during the time na Pinoy Big Brother ba siya noon? Parang Pinoy Big Brother ba siya? Oo, tama ka. Nung panahon na yun, sumikat talaga siya sa Pinoy Big Brother. Oo. Kaya natural And na maraming during that tao time- ang nakakapag-associate sa kanya. Oo. Kaya kung During that totoo time, dinidinay niya, Mateo. mas lalong nagiging komplikado. Oo, Ang Mateo. hirap din kasi kapag once na nalink ka na sa ganyang scandal, kahit mag-deny ka, may stigma na agad. Kaya grabe, nakakaawa talaga silang lahat. Sobrang Mateo, grabe. ang aking pa nga, no, ang aking pa nga, kasi naging crush ko yung bata na yan nung panahon na yon. Kasi ang cute ng sungki niya. Nasabi ko, sa klaro ng kopyang napapanood ko, okay, kung siya ay may sungki pa, magpapatunay pa yun na siya yun. Okay? Na akin yung depensa na i-deny. Okay? Pero kitang-kita na. Okay? Hindi makakatulong. Tama ba? Anong yung opinion doon? Oo, naiintindihan ko yan. Minsan kahit mag-deny ka, kapag sobrang malinaw na ang physical details, talagang mahirap na itanggi. Pero sa totoo, kahit malinaw ang ebidensya, hindi pa rin natin alam ang buong konteksto. Kaya sa tingin ko, mas mainam na bigyan siya ng due process. Pero oo, totoo na hindi na makakatulong ang pag-deny kung sobrang halata na. Kaya mas mabuti sigurong hayaan na lang ang mga otoridad na mag-imbestiga at huwag lang humusga agad. Oh, there's no judgment on my case, no? Una sa lahat, hindi ko alam kung yung cabinet file na yon. Ako nag-react ayon sa alam ko sa issue. Kasi I was actually working on something, okay, nung lumabas naman tong balita na to na alleged video scandal ng The Big Four kumakalat. Okay, so doon na ako na
sabi ko i-vlog ko nga ito, okay, at sabi ko nanggugulo na sa aking concentration, okay, kaya yun, nakita ko. And then a while ago, I spoke with David, okay, and we actually brainstorm kung ano ang magiging content ng vlog na ito, na hindi ako lalabas na bastos, okay, na hindi ako lalabas na over the top, na very sensitive and making ang issue, at ano ang papel ko doon. Okay, ang sa akin, kaya itong video na kumalat, okay, na kawawa naman sila, okay, na ang sa akin lang, no, ito ay pagkakamali, that's true. Ito ay pagkakaidor sa kanilang mga relasyon noon at ngayon at sa mga, okay, pero isa ang malinaw dito, okay, sila ay lalaki, kahit na babae sila ay may kalokohan, sila ay hindi banal, sila ay hindi perpekto, sila ay nakagawa ng kalaswaan, okay, na nakita sa video, at gaya ng reaksyon ni Nico, okay, talagang hiyang-hiya siya, may pagsisisi siya, may paghingi ng kapatawaran sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Yun kasi yung ano niya mini-mention niya, okay? So, he didn't mention his family, okay, as mother or father, o kaya yung kanyang kapatid, okay? Pero, ganun yung kanyang atake okay? Doon ako na-touch. Sabi ko, 3 days ago napanood ko. And then ngayon, nakita ko naman yung sa pep.ph na to. Kaya sabi ko, ay nako, iba-vlog natin to. Dapat nga ang iba-vlog ko ngayon yung election issues yung what went wrong na yung mga komento na sinisend sa akin ng mga netizens. Pero hindi, sabi ko, unahin ko to. Okay, dahil tapos naman na ang election, the winners have already been proclaimed, at may mga patutsada yung isang comment, pero next time ko na yung tackle. So ito muna. Oo, Jay, talagang ramdam ko yung pinagdadaanan mo at sobrang maingat na pag-iisip yan. Tama rin na bigyan mo ng respeto yung issue at ilagay mo muna to sa vlog. Kasi talagang malalim ang epekto sa kanila bilang tao. At maganda rin na nag-uusap kayo ni David para maging maingat sa to. Kapag tapos na to, saka mo ba election issue kasi may panahon ka pa. Importante na alagaan mo rin yung emotional balance mo. Dahil kapag solo ka, baka hindi mo maihatid ng maayos yung mensahe. Salamat. Kaya nga, yung setup ng aking vlog studio ngayon ay yung nasa sofa, okay? Hindi yung sa opisina kasi masyadong personal to at saka sabi ko, hindi naman ito nakaugnay sa trabaho ko. Okay, ito ay aking personal na palagay na gumagambala doon sa aking working routine concentration. Kaya sabi ko, iba-vlog ko muna ito para ma-release lang ba, okay? At maibigay yung aking palagay, ang aking opinion, okay, doon sa kumakalat na scandal na yan. Na para sa akin, kung ako ang nasa sitwasyon, okay, there's no denial, okay, if I know what you're talking about, okay, kung nakita ko na ako yon, I won't deny, okay, dahil ngayon pa man din wala pa man din ako kumakalat na sex scandal. I'm telling na meron akong sex scandal, okay, at karamihan ng lalaking naging close ko, no, not sex scandal, I mean sex video, okay? Na may mga asawa, meron din sila, okay? Kaya nga lang, ito ay for personal viewing, for their personal entertainment, hindi para pag-istahan ng buong mundo, okay? At yun, naging skandalo. Na kahit ako, sabi ko, ma-check ko nga, okay? Ma-check ko nga. So sabi ko, oo, si Nico ito, okay? Kumpleto yung tattoo at yung boses din, no? Okay? Hindi ko kasi kilala yung yung iba hindi ko kilala yung kilala yung sino yung isa?
Heel Cuerva. Okay, yung isa ay Heel Cuerva. Hindi ko sila kilala. Okay, syempre doon lang ako sa mga idols ko, si Nico, si Aaron, okay, doon lang. Pero sabi ko, doon kay Nico, kay Aaron, sila yung kay Heel at kay Ron, hindi ko sila kilala. Okay, pero nung research ko yung pictures nila, yung kanilang mga movies and shows, okay, mukhang sila nga. Oo, naiintindihan ko. Talagang may mga detalye na sobrang tumatak, lalo na sa tattoos at poses. Kaya malinaw na nagka-confuse ka. Pero mahalaga na huwag kang basta-basta mag-jump to conclusions. Maging maingat pa rin, i-focus mo sa pagbigay ng personal na perspektiba mo. Pero iwasan mong ipilit na sigurado ka. Kasi baka may kukulang pa sa investigasyon. Basta ang mahalaga, inilabas mo yung opinion mo ng may malasakit, nang hindi ka nagdadagdag sa stigma. Okay, so sorry doon kung sabihin kung siyang siya, kung silang sila, no? Okay, pero ayon sa aking pakiwari na lang, okay, ilagay na lang natin ayon sa pakiwari, okay? But anyway, okay, kawawa talaga sila doon sa ideya na parang sabi ko, naging biktima lang sila at lumabas. At saka tingin ko, no, bakit yung setup ng kanilang scandal na to parang iisang source? Okay, yung angulo ng camera, yung kama, parang iisa ang pinagmulan. Siguro, parang ito ay isang production na ewan ko ba? Oo, naiisip ko rin yan. Parang may pattern na iisa talaga yung setup. Kaya nagkakaroon ng hinala na baka scripted o may isang mastermind na naglalabas. Kaya mas maigi siguro na i-raise ito sa tamang investigasyon. Kasi kung may coordinated na source, mas malalim pa yung dapat ito. I-hold mo muna yung judgment at i-focus mo sa pagbibigay ng balance na analysis sa vlog mo. We're having the vlog right now. I mean, no judgment ako. Okay, puro expression of emotions sa kanila. Yung ideya na kung ako, okay, ang nasa sitwasyon, at syempre, natural, hindi naman ako public figure, okay? Pero whether I'm a public figure or an ordinary person as Jay, hindi ko iindahin, okay? Na parang lahat ng tao may ganyang nangyari lang na nasa video ako at nakita ninyo, okay? Nasa inyo na yon. Kung papanoorin nyo, okay, that's not meant for you, okay? Pero yung mga magulang ko, kung nagbuhay ang papa ko, okay, sa mama ko, I wouldn't mind, sa mga kapatid ko, I wouldn't mind, sa mga pamangkin ko, mga tsahin ko. Dahil, I mean, hindi ko maa-attempt kung sila man, no? Ang may ganong scandal na kumalat, hindi ko maa-attempt talagang panoorin. Sa totoo lang, kahit gaano pa sila kagwapo, kung yan ay taong mahal ko at taong may respeto ako, hindi ko magagawang panoorin. Oo, sobrang malinaw yan. At talagang ramdam ko yung sinasabi mo. Ang vlog mo ngayon sa totoo ay personal na ekspresyon, isang napakatotoong pagbabahagi. At tama, hindi naman na kailangan maging public figure para maramdaman mo yan. Lahat tayo may karapatan sa ating privacy at walang sino man, maging sino ka man dapat maghusga sa'yo. Ipaglaban mo yung karapatan mo. At ipaalala mo na hindi ka naglalahat para sa pagbibigay, kundi para ipagtanong yung sarili mo at ipaliwanag kung ano ang nararamdaman mo. Exactly. Okay. So, ang sumaktal dito, okay, lahat tayo may kalokohan. Okay? Lahat tayo may pagkakamali. Okay? Nandoon na tayo sa punto na minsan kung tayo ay nahuli, okay? We're not talking about krimen, ha? Okay? Yung pagkakamali lang. Okay? Na hindi naman natin tinangkang gawin, kundi naging subject lang tayo ng ating karupukan. Okay? Kung ako,
dapat naroon yung pag-amin, naroon yung paghingi ng paumanhin, hindi sa taong hindi ako nagmamalasakit, kundi doon sa taong pinagmamalasakitan ko, sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, yun. At yun, kung magkakaroon ng pagkakataon na ipasailalim ito sa investigasyon at panagutin yung mga taong nagkalat, okay, at mga pipista, okay, sa pangangalat nito, okay, ay nako, okay, managot sila. Prioritize mo yung tunay na mahal mo sa buhay mo. Kasi sila talaga ang may karapatang maramdaman yung paghingi mo ng kapatawaran. At oo, kung sakaling dumating sa tamang proseso, dapat papanagutin talaga yung mga nagkalat. Kasi hindi rin yung laban sa dignidad at respeto. Kaya manatili ka lang natapat sa paglalagay ng nararamdaman at huwag kang matakot na magsalita para sa katotohanan. Actually, yung napanood ko, no? Okay, ito ay fora, okay, galing sa fora group na hindi kabastusan yung hangad, kundi yung mapag-usapan at kung ano yung yun, anong mararamdaman mo, mga ganon. Okay, so syempre nagpapasalamat ako at nagkaroon ako ng access doon sa video at di ko syempre tinapos. Okay, so sinisimula at yung excerpt lang para sabi ko ay oo, ay nako. Okay, masakit ito para sa kanilang mga taong mahal. Okay, kung ito ay sa asawa lang rin, no, kay Nico ba sa kanyang interview kay Mama OG Diaz. Okay, na sabi ko talagang may sakit doon. Okay, bagaman meron ng pagtanggap doon kay Nico at tinanggap din naman siya ng kanyang asawa. Okay, all is well that ends well. Ika nga. Oo, ganun nga. Talagang mahalaga na maging maingat ka sa kung paano mo ito ihahatid. Nakakatuwa na napansin mo yung safe space sa buong mo. Kasi doon mo talaga naramdaman yung damdamin ng bawat isa. At oo, tulad nga ng sinabi mo, kahit may pagtatanggap, hindi ibig sabihin na nawawala yung sakit. Kaya ipagpatuloy mo yung pagbibigay pansin sa kanilang pagkatao, sa kanilang mga mahal sa buhay, at sa kabuuang proseso ng pagbabaril. Sana nga maghilom. Yang mga scandal na yan, hindi na yan mawawala. Magpapaikot-ikot na yan, okay, habang buhay. Okay, kaya nga lang yung pagtanggap, okay, at yung pag-amin muna, yung pag-amin, yung pagtanggap, okay, yung paghingi ng paumanhin, okay, kaya nitong pagtakpan, okay, lahat ng mga kamalian dahil tayo ay tao lamang. Ito ay parte ng kalokohan, hindi kasamaan. Okay, parte ng kalokohan. Okay, tingin ko ha. Okay, so how about you? Tama ba? May sense ba ang sinasabi ko? Oo, talagang may sense lahat ng sinasabi mo. Sobrang totoo na ang pagtanggap at paghingi ng kapatawaran ay may kapangyarihan na magpagaling kahit papaulit-ulit lumutan ang mga bagay sa kanila. Kasi nga bahagi talaga ng pagiging taklit. At kung matuto tayo, magpatawad at mag-move forward, mas malakas yung loob natin. Kaya oo, tama ka, may halaga yung sinasabi. Hindi. Yung tutukoy ko na we don't regard them as kalokohan. Okay, naging maloko at yun, masama ang naging resulta. Yun lang. Oo, eksakto. Hindi sila masama bilang tao, kundi nagkaroon lang sila ng isang kahina-hinalang sandali. Isang pagkakamali. At yun nga, dahil sa kalokohan na yun, masama ang naging epekto.
Kaya mahalaga na kilalanin natin yung konteksto. Hindi natin sila tinuturing na kabuuang masama, kundi mga tao na nagkamali sa isang sitwasyong sobrang hirap. Okay, so no judgment. Okay, ito ay puros opinion, damdamin, saloobin. Okay, at hanggang sa muli, of course. Okay, so kung may mga issue, dapat pinag-uusapan, hindi pinag-chismisan at hindi pinagkakatuwaan. Okay, ito ay isang bagay na pwede nating kapulutan ng aral. Okay, so Mateo, so are you gonna be telling our fans and anti-fan viewers a goodbye? Okay, before we finish this vlog. Yeah, absolutely. I think you put it really well. I just want to say thank you to everyone who's been watching and listening. Whatever your takeaways, I hope this sparks a positive reflection. And like you said, we keep talking, we keep learning, and we don't reduce this to gossip. So take care everyone, and I'll see you next time. Okay, so sa ating mga kabayanihan dyan, hanggang sa muli. Tandaan nyo, kung may issue, pag-usapan, hindi pinag-chismisan.